Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami ng iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin nang kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Na ang ganti
Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Pilipinas ang oras, 7 minuto na makalipas ang alas 4. Mas maingay pa sa manok, mas nakakagulantang pa sa busina ng truck, mas nakakagulat pa sa alarm clock. Kumpletuhin ang gising kasama ang mga balita at impormasyon ng Dere-Derecho sa Magandang Umaga Pilipinas. Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH. Araw na ho tayo ngayon ng Biyernes, August 21, 2026. Ngayon ho ay special non-working holiday. Kaya sa mga nasa publikong sektor ho ngayon, mga nag-aaral, mga estudyante, maswerte, walang pasok. Pero para sa ating mga nasa pribadong sektor at sa iba pang mga frontline services na tinatawag na kailangan hong pumasok ngayong araw, abay gising na, bango na. Sa ulo ho ng ating mga balita. Magandang Umaga Pilipinas! Higit 2,000 ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinawag ng ICC prosecution na incriminating. Gutesa, inaming natakot kaya napilitang magsinungaling. Dating Speaker Martin Romualdez, isinama ang recantation ni Gutesa sa supplemental counter affidavit sa Ombudsman. Halos 300 milyong pisong halaga ng shabu na itinago sa fabric pouches nasabat ng PIDEA at Bureau of Customs sa Manila International Container Port. Lalawigan ng Bataan, isinailalim sa state of calamity. Pinsala ng habagat sa infrastruktura, umabot na sa higit 500 milyong piso. At bagyong Neneng, tuluyan ang humina bilang low pressure area at lumabas na rin ng PAR. Maliwala sa panahon sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Asahan na ho ngayong Biyernes. Yan ang ating headlines ngayong araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, August 21, 2026. Ninoy Aquino Day. Sa ngalan ng buong pwersa ng DZRH News, magkarinigan ho tayo hanggang alas 6 ng umaga. Ito pa rin ho si Yuel Reyes sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Of course, live na napapakinggan sa inyong mga talapitan 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Ngayon din sa 18 relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Simulcast din tayo sa radyo natin FM stations
at DZRH TV sa higit 1,000 cable operators. Sa detalye ng ating mga balita, Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel Angelo Palmones. Pilipinas una sa ating mga balita. Magandang umaga, Pilipinas! Balita! Umina na bilang low pressure area ang dating tropical depression Neneng at tuluyan ang lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil dito inaasahan ang mas magandang panahon ngayong weekend sa ilang lugar na naapektuhan ng pinalakas na habagat. Gayunpaman, sinabi ni John Manalo ng DOST Pag-asa na mananatili ang maulap na kalangitan, pag-ulan at thunderstorms sa Ilocos Region, Batanes, Cagayan, Apayao sa susunod na 24 na oras na epekto pa rin ho ng habagat. Ayon kay Manalo, magpapatuloy hanggang Sabado maliwalas na panahon na may mahina hanggang katamtamang pag-ulan sa Metro Manila at mga karatig lugar. Mababa naman ang posibilidad ng pag-ulan sa Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, ang binabantayang Tropical Storm Saudel na nasa labas ng PAR ay posibleng pumasok sa bansa sa Linggo o Lunes at tatawagin sa pangalang Obet. At maaaring palakasin nito ang habagat. Muli itong namataan sa layong 2,745 kilometro silangan ng Eastern Samar sa labas ng PAR habang kumikilos pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Isinailalim na sa state of calamity ang Bataan dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at nagdaang mga bagyo. Ayon sa pamahalaang lokal ng Bataan, mahigit 8,000 residente na ang naapektuhan ng mga baha sa kanilang lugar. Tinataya namang nasa 56 million pesos na ang pinsalang iniwan ng sama ng panahon sa sektor ng agrikultura. Higit 500 milyong piso naman sa infrastruktura. Bagaman walang napaulat na nasawi sa lalawigan, mayroon namang 20 nasugatan. Batay sa datos, mahigit 500,000 manggagawa sa Bataan ang hindi nakapasok sa kanilang mga trabaho dahil sa ilang linggong tuloy-tuloy na buhos ng ulan na nagdulot ng matinding pagbaha. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 13 karagdagang pumping stations pa ang ilalagay at pagaganahin sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila kabilang na ang bilang bahagi yan ng hakbang ng pamahalaan laban sa pagbaha. Ayon kay Pangulong Marcos, target na maging operational ang mga pumping station sa pagtatapos ng taon o sa unang bahagi ng taong 2027. Sa 13 proyekto, 4 ang bagong pumping stations habang ang iba ay existing facility at i-upgrade na lamang. Sabi ni Pangulong Marcos, isa sa dahilan ng pagbaha ang climate change habang nakadaragdag sa problema sa basurang bumabara sa mga pumping station. Kaugnay nito, sinabi ng administrasyon na pinag-aaralan din ng mga ang waste to energy programs at iba pang paraan upang magamit ang mga nakokolektang basura, habang tinukoy din niya ang 39 na priority sites para sa rainwater structures sa Metro Manila na sasalo at iipon sa tubig ulan upang hindi agad mapunta sa kalsada at magdulot ng pagbaha. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Patay ang isang 17 anyos na lalaki matapos tamaan ng leptospirosis 4 na araw bago ang kanyang kaarawan sa Navotas City. Kwento ng ina ng biktimang si Justin Espinosa, nakagat ng daga ang kanyang anak at makalipas ang 2 linggo ay nag-swimming pa ito sa baha kasama ang kanyang mga kaibigan. Kinabukasan anya ay nagsimula na manghina ang biktima kaya agad din na itong isinugod sa ospital kung saan kinumpirma ng doktor ng isa nga itong kaso ng leptospirosis. Aminado naman ang ama ni Justin na nabigla sila sa nangyari sa kanilang anak, lalo't 2 araw lamang mula nang dalhin nila ito sa ospital ay binawian din ng buhay. Samantala, oras natin alas 4:16 sa iba pang mga balita. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Nakakapagtala na ang Department of Health ng higit 72,000 kaso
ng influenza-like illness o ILI sa loob ng 8 buwan. Sa datos ng ahensya mula January 4 hanggang August 1, umabot sa 72,000 ang naitatalang influenza-like illness, pero mababa pa ito ng 23% kung ikukumpara sa 93,399 cases sa kaparehong panahon noong nakalipas na taon. Gayunman, sinabi ng DOH na tumaas ang trend ng kaso nitong nakalipas na linggo. Umabot sa 4,466 ang naiulat na cases mula July 5 hanggang July 18, bagyang mas mataas kesa sa 4,442 cases noong June 21 hanggang July 4. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang isa sa kanilang mga tauhan dahil sa umano'y pangingikil ng pera mula sa mga negosyante sa Mindanao. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, ang sospek ay isang confidential agent na napag-alamang naglilibot sa rehiyon para mangolekta ng protection money sa ilang individual at mga negosyo alinsunod umano sa utos ng direktor. Git ni Matibag, agad silang nagkasanang entrapment operation laban sa naturang ahente makaraang matanggap ng sumbong mula sa isang high-ranking government official. Batay sa inisyal na impormasyon, nasa 1.7 milyong piso ang kabuang halagang nakolekta ng sospek na mahaharap sa kasong robbery, extortion at usurpation of authority. Nagbabala naman si Matibag sa publiko na mag-ingat at agad i-report ang mga individual na gumagamit ng kanyang pangalan o ng bureau para sa pansariling pinansyal na interes. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:18 ng umaga, kinwestiyon ni Pagbilao Councilor Angelo Lawrence Ariola ang paggamit ng mga AI-generated images sa publicity materials ng lokal na pamahalaan para sa pagdiriwang ng ika-276 na anibersaryo ng bayan. Ayon sa konsehal, dapat gamitin ang mga lehitimong larawan ng komunidad at hindi mga imaheng nilikha ng artificial intelligence o AI. Iginit din niya na ang pagpuna sa mga naturang materyales ay bahagi ng pananagutan ng mga opisyal at mamamayan upang mapabuti ang serbisyo publiko. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Nakaamba ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa unang 3 araw ng trading sa Mine of Platts, Singapore, posibleng tumaas na naman ng 2 pesos and 30 centavos ang kada litro ng diesel, 1.50 naman sa kerosene, habang 1.40 sa gasolina. Ang naturang pagtaya ay sa gitna na nagpapatuloy pa rin ang tensyon sa gitnang silangan. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Nasabat naman ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency ang nasa 43 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 272 milyong piso sa Manila International Container Port o MICP. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, galing Afghanistan ang naturang shipment na naglalaman ng 2 20-feet containers na idineklarang talik stones. Nang suriin, dito nadiskubre ng mga otoridad ang mga hinihinalang ilegal na droga na isinilid sa fabric pouches para magbukang talik stones. Git ni Nepomuceno, ang pagkakasabat sa nasabing kontrabando ay patunay ng epektibo at mahigpit na profiling at risk management ng kabanihan na layong mapigilan ang pagpasok ng mga ilegal na droga sa bansa. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Humingi naman si Samar 1st District Congressman Stephen James Tan ng update kay Acting Justice Secretary Frederick Vida sa status ng kasong kaugnay ng 2017 ambush na ikinamatay ni Enrique Manas Sr. sa Santa Margarita, Samar. Sa ulat ni Tan kay Secretary Vida kahapon, itinanong niya kung ano ang status ng motion for reconsideration na inihain ni Emilio Zosa, isa sa mga akusado sa kaso. Tinanong din nita kung nakumpleto na ang mga prosesong kailangan bago aksyonan ng DOJ ang motion at kung nabigyan na ang pamilya pamilya Manas ng pagkakataon na makita ito at maghain ng kanilang posisyon.
Matatandaang noong Enero 16, 2025, iniutos ni Nooy Justice Secretary Boying Remulla ang pagsasampa ng mga kasong kriminal laban kina Zosa at mga kapwa-akusado matapos ang mahabang investigasyon at review ng DOJ. Ang criminal information ay natanggap ng Regional Trial Court noong March 19, 2026. Binigyan diinitan na hindi niya hinihiling na diktahan ang desisyon ng DOJ. Ang hinihiling lamang anya ay linaw sa status ng kaso at tiyaking nabibigyan ng pagkakataon ng lahat ng panig, kabilang ang pamilya ng biktima na makapagsumite ng kanilang posisyon ayon sa naaangkop na proseso. Halos 9 na taon na ang lumipas mula nang mapatay si Manas, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin umuusad ang kaso sa korte dahil sa motion for reconsideration na inihain ni Zosa sa Department of Justice. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:22 na ho ng umaga, babalik pa rin tayo sa iba pang mga balita at reports naman mula sa probinsya. Inyo pa rin ho nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas ang oras, 22 minuto makalipas ang alas 4. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Galing ng trabaho abay dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Pad Soap regularly. Ang beatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you subukan ng Shield Pad Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Abangan this Saturday. Hi, kami ang banda ni Cleggy. And you're watching Scene Zone. Kahit konti o madami, still bigay yung 100% na. Yung ngayon, medyo may cholesterol to. Ayun, ganun lang nga. Alam namin, nangaasar lang siya eh. Hindi, may personal minsan. Ganon. Ako magiging flood control ng iyong luha. Years ko nang Ay, 3 years pa lang daw. Niloloko mo lang sarili mo. Hindi ka niya mahal. Hindi ka niya mahal. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kuya Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Life goes on! Nine. Good morning, Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Kuya Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawal pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Mass Manora Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNVS. Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Is po pwede tayong mag-laundry day today ha? Kunot mo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't pampahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Away formula, tanggal na matitinding mantsa based on tense at chocolate, modern salmon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas! Pitong minuto na ho, makalipas ang alas 4 ng umaga. Tayo masyado manggigising ngayon dahil ngayon ho ay special non-working holiday. August 21, Ninoy Aquino Day. At magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng bansa. Siyempre, sa mga nakatutok via DZRH News Facebook live streaming at DZRH News Television YouTube channel. Ako muna tayo sa ating mga reports mula sa probinsya. Bataan isinailalim sa state of calamity dahil sa habagat at mga bagyo. Detalye ng balita mula kay RH37 Danny Kumilang. Danny. Isinailalim sa state of calamity ang bulalalawigan ng Bataan kahapon, Agosto 20, 2026 sa bisa ito ng Sangguniang Panlalawigan Resolution number 365 Series of 2026 dahil na rin sa pinsala at epekto ng patuloy na pag-ulan, habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Kabilang sa matinding naapektuhan ang ilang flood-prone areas sa Hermosa, Dinalupihan at Maribeles na nagresulta sa paglikas ng ilang pamilya. Bagamat hindi lahat ng lugar ay nakaranas ng malalim na baha, malaki pa rin ang epekto sa kabuuan ng mga magsasaka, mangingisda, manggagawa at maliliit na negosyante. Sa ilalim ng state of calamity, inaasahang mapapabilis ang relief operation, ayuda, disaster response at rehabilitasyon para sa mga apektadong komunidad at kabuhayan. Danny Kumilang, RH37, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Samantala, 400 baboy naman apektado ng African Swine Fever na depopulate sa Benguet. Naitalang danyo sigit na sa 7.7 milyong piso. May matindi pa rin pala problema natin sa ASF hanggang ngayon. Di ba may bakuna na dyan? Detalye RH41, Romy Gonzalez. Lakay Romy. Abot na sa 380 ang bilang ng mga na-depopulate na baboy sa lalawigan ng Benguet, bunsod ng patuloy na pagkalat ng African Swine Fever ngayong taon. Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Purita Leseng, umakyat na sa 7,773,500 pesos ang nailistang danyos sa mga namatay at depopulated na baboy. Ang mga munisipyo na naapektuhan ng ASF ay sa Itogon na nakapagtala ng 21 kaso, 10 sa La Trinidad at 2 naman sa Sablan, Benguet. Anya meron ng 2 milyong piso na bayad pinsala para sa mga ito. Gayunman posibleng hihiling sila ng tulong sa Department of Agriculture Cordillera para sa pamamahagi ng karagdagang tulong sa mga apektadong swine raisers. Dahil dito, nanawagan muli ang Provincial Veterinary Office na iwasan ng mga hog raisers na bumili ng alaga nilang baboy sa labas ng Benguet na apektado ng ASF para madlangan ang pagdami pa ng napepeseng alaga nilang baboy. Iniling din niya na ipasailalim ang mga baboy sa quarantine checkpoints at huwag nilang itatakas ang mga ito para hindi lalalang epekto nito sa lalawigan ng Benguet. Pinaalalahanan din nila ang mga nag-aalaga ng baboy na makiisa sa pagpapatupad ng biosecurity sa pinag-aalagaan nila ng baboy laban sa ASF at huwag pakakainin ang mga alaga nila ng tira-tirang pagkain. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat Lakay Romy. Samantala, sa iba pang mga balita, alas 4:31 ng umaga, gagawing prioridad ng mga senador ang pagpapatibay ng mga panukalang batas na naglalayong ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga menor de edad. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, may mga pag-aaral na nagpapatunay na malaki ang impluwensya ng social media sa mga kabataan, kabilang ang posibleng paghubog sa kanilang pag-uugali. Gihit niya, may mga kabataang nag-uudyukang gumawa ng karahasan at ipakita pa ito ng live sa internet, kaya kailangan palakasin ang proteksyon sa mga menor de edad online. Isa sa mga panukalang uunahin ng Senado ang iniharap ni Gatchalian na naglalayong ipagbawal ang paggamit ng social media ng mga batang edad 16 anyos pababa. Magandang umaga, Pilipinas! Muling nanawagan si Education Secretary Sani Angara sa mga magulang na regular na kamustahin ang kanilang mga anak at bigyan ng oras at atensyon. Dapat din anya maging mapagmatsyag sa mga posibleng mapanganib na impluwensya, kabilang na ang mga nakikita online. Ginawa ni Angara ang pahayag makaraang bumisita sa Ateneo de Zamboanga University matapos ang pamamaril doon. Ayon kay Angara, batay sa kanyang assessment, posibleng nagpakita ng ilang warning signs ang estudyanteng sangkot, ngunit hindi ito sapat na nabigyang pansin ng kanyang mga kaklase at kamag-anak. Paliwanag nito, nabatid na may pagkakataon na nagbiro ang estudyante tungkol sa kanyang galit sa kaklase, ngunit hindi siya mukhang dumaranas ng seryosong problema. Kasabay nito, binigyan din ni Angara ang pangangailangan na mapalakas ang koordinasyon o ugnayan sa pagitan ng paaralan, mga magulang, Parent Teachers Association at komunidad, habang dapat na paigtingin pa ang school-based mental support, lalo na't dahil maraming paaralan ang kulang sa guidance counselor. Magandang umaga, Pilipinas! Tiniyak naman ng Malacanang na may nakalaang pondo sa panukalang 7.2 trilyong national budget para sa 2027 na maaari namang gamitin ng mga paaralan sa pagpapalakas ng seguridad. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa tututukan ng Department of Education ang seguridad sa mga paaralan. Batay sa impormasyong ibinigay ni Education Secretary Sani Angara, hindi pa matukoy ni Castro ang tiyak na halaga para sa school security, ngunit sinabi niyang kasama ito sa pondo para sa regular na operasyon ng mga paaralan. Karaniwang sakop ng maintenance and other operating expenses ng DepEd o MOOE ang mga serbisyong pangseguridad sa mga paaralan sa halip na mahiwalay na budget item para rito. Di ba ito yung reklamo nila laging delay, MOOE. At kung di delay, kulang. Sinabi ito ng palasyo matapos ang nangyaring pagkamatay ng 2 estudyante sa naganap na shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School noong Martes. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi naman kumbinsido si Interior Secretary John Vic Remulla na problema sa grades ang motibo sa likod ng Zamboanga School shooting incident. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Remulla na exposed sa mga violenteng content ang estudyanteng shooter mula sa isang nihilistic website. Batay sa ginawang pagsusuri sa smartphone ng bata, napag-alamang pinag-aralan umano nito ang iba't ibang mga serial killer at mga mass murderer. Wala namang indikasyon na pinuntirya ng estudyante ang kanyang guro. Kasi sa lahat ng drawings niya, wala namang sinabi, wala siyang sinabi na kung sino patay niya eh. Parang kung sino lang makita niya. Walang walang description eh. But we're not ruling it out. Kasi titignan namin yung grades niya. Kasi until we see and talk to the teacher and look at his performance, doon lang natin malalaman kung ano nangyari. Kung bakit nag-spiral. Pero if you guys come to see about it, March pa eh. Di ba nag-upisa ang school natin itong August? Ito lang, bago lang. Bago lang. Pero March pa lang ginagawa niya na. So, I find it hard to believe na grades yun dahilan. Yung summer vacation, nag-uumpisa na siya.
Ang tinig ni Secretary John V. Cremulya, samantala naniniwala rin ito na hindi naiwan ng tatay ang baril sa sasakyan kundi sa bahay pa lamang ay kinuha na ito at ipinuslit sa paaralan. Dahil dito binigyan din ng kalihimang kahalagahan ng responsableng gun ownership dahil hindi umano dapat accessible sa mga bata ang kanilang baril. Magandang umaga Pilipinas! Ang pinaka dapat din tutukan dito yung kung maalala nyo ho yung sa Tacloban, may service issued firearm din ho iyon. At itong nangyari din sa Zamboanga, in-issue rin ng Bureau of Customs yung baril dahil yung kanya hong tatay ay isa hong tama ba, security officer sa BOC Zamboanga. Kaya baka may kailangan tayong silipin sa mga polisiya natin sa service issued firearms. Samantala, hindi naman isinasantabi ng Department of Education o DepEd ang posibilidad na naimpluwensyahan ng nihilistic violent extremist group ang mga sospek sa nangyaring pamamaril sa mga paaralan. Ayon kay Secretary Sani Angara, target ng groomers o naturang grupo na galitin palalo ang mga disenchanted youth. Konektado ang hinala ni Angara sa impormasyong inilabas ni Interior Secretary John V. Cremulya na posibleng na-radicalize sa larong Roblox ang estudyanteng shooter sa Zamboanga. Kaugnay nito, nanawagan na si Angara sa mga magulang na tutukan ang mga nakakausap nilang o tutukan ang mga nakakausap ng kanilang mga anak sa social media o online. Yun ang naglalason sa isipan ng ating mga kabataan, yung sinong kausap nila online, di ba? Nakita nung mga groomer na, galit to, disenchanted youth to. Ito, maano natin to, mapapagalit pa natin lalo sa mundo ito. Dahil yun ang role ng mga nihilistic violent groups, talagang, so dapat malaman din ng mga magulang. Yan ho ang tinig ni DepEd Secretary Sani Angara. Tinitingnan ko yung meaning ng disenchanted sa dictionary. Ang sabi ho dito ay disappointed by someone or something previously respected or admired. Medyo malalim yung termino pero siguro sa mababaw na konteksto o sa mababaw na meaning, ito yung mga parang medyo tama ba? Walang masyadong kasundo sa mga eskwelahan. Kaya naman yung mga loner kung tawagin. Mamaya nga tingnan natin yung mas malalim pa na kahulugan nitong disenchanted youth. Diba? Paano natin malalaman? Medyo malalim yung terminong ito. Pero anyways, dito naman ho tayo sa insidente naman sa Tacloban. 15 anyos na grade 9 student sa isang pribadong paaralan nasangkot sa banta ng pamamaril na rescue ng mga otoridad. Detalye mula sa Tacloban, RH32 Jimmy Angay. Jimmy. Isang 15 anyos na grade 9 student ang agad nasagip ng mga otoridad na sangkot sa pagbabanta sa pamamaril sa paaralan sa lungsod ng Tacloban. Ayon kay Tacloban City Police Office City Director Police Colonel Barvin Orduña, nakatanggap ng report ang Police Station 2 mula sa Holy Infant High School tungkol sa isang mensahe na may banta na kasulat sa loob ng banyo ng mga kalalakihan. Sa sinagawang investigasyon paghahambing ng sulat, natukoy ang 15 anyos na estudyante bilang posibleng may akda ng mensahe. Kasama ang City Social Welfare Development Office, Regional Anti-Cybercrime Unit, agad nagtungo ang mga pulis sa bahay ng minor de edad upang alamin ang sitwasyon. Doon sila tagpuan sa isang sitwasyon nagpapakita na may problema. Agad nagsagawa ng interbensyon ng mga otoridad katuwang ang ina ng bata upang matiyak ang kaniyang kaligtasan. Dinala rin ang minor de edad sa CSWDO sa Tacloban para sa assessment na rapat na interbensyon. Patuloy ang koordinasyon ng mga otoridad at concerned agencies para sa kaligtasan at kapakanan ng estudyante. Dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. Samantala, Northern Samar pinaghahandaan ng muling pagdulunsad ng handog ng Pangulong Serbisyong Caravan sa buwan ng Setyembre. RH34 Jane Galit Bantayan. Jane.
Pinaghahandaan ng provincial government ang muling paglulunsad ng Handog ng Pangulo Serbisyo Caravan ngayong buwan ng Setyembre dito sa lalawigan. At bilang paghahanda, isang coordination meeting kasama si Northern Samar Governor Harris Umchuan ang isinagawa kasama rin ang mga representante mula DILG, DSWD, DOLE, Department of Agriculture, maging ang DTI, DNR, DepEd, Department of Health, PhilHealth, PSA, LTO, Public Attorney's Office at kasama sa nasabing meeting ang opisina ng Bureau of Fire, 803rd Infantry Brigade, PNP, Pag-ibig, SSS, PCSO, PIA at iba pang departamento ng pamalaan. Nakatakdang ibigay ang lahat ang iba't ibang serbisyo ng pamalaan para sa mga residente dito sa lalawigan ng Northern Samar. Ang handog ng Pangulo Serbisyo Caravan layuning magbigay ng serbisyo sa komunidad. Hinikayat ang Nortihano ng Provincial Government ng Northern Samar na magbantay sa mga bagong update sa serbisyo na pagkakaloob ng nasabing aktibidad. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Jane. Samantala, sinisilip na ngayon ng forensic team ng pulisya ang mga digital evidence kaugnay na nangyaring shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr., sisimulan ng hanay ang pagsusuri sa cellphone ng menor de edad na sospek na kalaunay nagbaril din sa sarili. Giti Nartates, susuriin nilang maigi ang mobile phone at iba pang digital evidence para malaman ang mga online activity ng sospek na posibleng may kaugnayan sa pamamaril. Inaalamaan niya ng mga investigador kung may sangkot bang online games o digital platform sa pagpaplano ng shooter, gayon din ang mga posibleng banta o warning signs bago ang insidente. Una nang ipinagutos ni Nartates ang mas pinaigting na koordinasyon sa management ng social media platform sa bansa para ma-take down ang lahat ng larawan at video tungkol sa nasabing school shooting. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa ngalan pa rin ho ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Pilipinas ang oras, 4:43. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hot Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuuan natin palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Oras na para tayo ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po ay postbiotic with Lactococcus lactoferrin plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. At doon po napatunayan ang potency ng Lactococcus lactoferrin plasma na taglay po ng ultabayo. Ang bawat kapsula ng ultabayo, meron pong 50 billion cells ng Lactococcus lactoferrin plasma. Kaya napaka-potent po nito. Pagpasok po sa ating katawan, sa ating sistema, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag ng madalubasan o commander ng ating immune system. Responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang ultabayo, nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag may magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo, ha? Kung ngayon po may mga concerns pa, may mga katanungan, lalong-lalo na yung mga buntis at mga senior citizen, mag-text po kayo sa 0931-033-2871. May mga medical experts po tayo nakastambay dyan para sagutin ang inyong mga tanong, anything under the sun. Ayan, ha? Yun nga lang. Huwag kayong mangungutang o magtatanong kung saan pwede mangutang, ha? Ang ultabayo po ay available sa Mercury Drug at Temesca Drug. Ito po rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga ho muli. Ngayon ho ay special non-working holiday. Kaya sa mga kasama nating gumising ngayon ng maaga-maaga, kay nanay, kay ate, o kay kuya, o kay tatay na kailangan mamalengke. Mamaya makikibalita tayo sa presyuhan ng mga pangunahing produkto sa mga inikutang palengke ni Tina Nolasco.
Kamusta ho kayo? Sana ay nakabawi na. Hirap po kasi pag tag-ulan, parang lagi kang puyat, lalo kapag maraming butas yung bubong, o di kaya naman ay maraming tulo. Kahit sa dingding, tumutulo din yung tubig ulan eh. Kaya na itong 2 araw na, mula ho kahapon at ngayong araw, expected din yung ganitong maaliwalas na panahon. Kaya may mga nakapaglaban na rin eh. Pero yung iba, hindi na nakapag-antay, nag-laundry na lang. Isa na nga tayo doon. Alas 4:51 sa mga gustong kumita ng pera habang nakikinig ng DZRH. Abay, lakasan nyo na ang inyong radyo sapagkat ang atin hong malakas promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity ay nag-iikot ho sa barangay San Perfecto sa lungsod ng San Juan. At ang ating word of the day ay... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ay scintillating. Sa Tagalog ay, tama ba ang ating pronunciation? Scintillating. Yan ho ay SCINTILLATING. Sa Tagalog ay kumikinang. Sa Ilocano, agsilsilnag. At sa Ilocano yon, agsilsilnag. At sa Cebuano ay nagdanag. Yun, scintillating. Sa Tagalog, kumikinang. Magandang umaga, Pilipinas! Bay, syempre, batiin na natin ang mga nagbe-birthday ngayon. Pero syempre, unang-una sa listahan ng mga nagbe-birthday ngayon, ang ating kasama dito sa News Center na si Jeric Sasil na nagdiriwang ng kanyang debut. 18th birthday. 18th ba? De 21 sa lalaki. Nagdidiwang si Jeric Sasil dito ng kanyang kaarawan. Kaya nagpaalam na nga mamaya na na hindi papasok. Meron daw nakapag-book na daw ng overnight. Ba? Dapat tayo dyan. Happy birthday din kay Dr. Paz Corrales, dating DOH NCR Director, at Professor Eli Casilag. Ganyan din happy birthday kay Nelly Argota ng Tollways SLEX Star Toll. Happy birthday po. Pagbati mula kay Attorney Mikey Rosales, Retired Major General Charles Calima, Batang San Miguel Security Group, Kuyang Retired General Roger James Brillantes, at Brigadier General Romeo Ver. Ano mga nagbe-birthday natin ngayon? And of course, sa mga maagang nakatune in sa atin sa ating mga suki, Kinalani Rehuso ng Kidapawan City, Teresa Lumokso ng Negros Occidental, Roberto Calente o Clemente ng Kalumpit, Bulacan, magandang umaga po. Ganyan din kay Michael Andrew Castro ng Santa Maria sa Laguna. Michael Montero, good morning, good morning. Regino Arosena, sa liit daw ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura, ay labis na nanghihinayang ang mga blip. Agang-agaw na kayo magmura ng mga Pilipino samantalang bilyon-bilyon o trilyon. Konti na lang daw isinisira na ng sama ng panahon ang sektor ng agrikultura at infrastruktura. Kay Josel Meramirez ng Calamba sa Laguna, magandang umaga ho. Ngayon din kay Manya Donay ng Ilocos Norte. Oy, good morning ho, good morning. Kamusta na ba ang ngayon, ang weather ngayon sa Baguio City? Safe na ba ulit na umakyat? Good morning po, Baguio City Mayor Benji Magalong.
Ang balita natin, parang hindi pa yata pinadadaanan nitong Cannon Road, ano? At tinabisuan pa rin ng mga motorista na dumaan muna sa mas safe. Mas malawak ho kasi yung kalsada sa Marcos Highway. Pero kahit bago pa nito mag-uulan, pag dumaan ho kayo ng Cannon Road, may mga lugar na hindi pa rin nalilinis, hindi pa rin matapos nung mga nangyaring landslide nung nakaraan. May mga nakaharang pa rin na lupa sa kalsada. Kaya nangyayari, kailangan yung mag-bypass. Tapos, yung bypass pa naman napakataas din. Kaya delikado para sa mga motorista. Chris De Solo, magandang umaga ho. Tessie Pendon, sa ating mga suke, Ivy Gutierrez, Ben Camantigue ng Imus Cavite, Casa Tornino, good morning ho. And then kay Nelson Malinao, Manuel Relente ng Binangonan Rizal, Antonio Tabat ng Binalbagan, Negros Occidental, good morning po. Tessie Pendon ng Santa Maria Laguna, Alan Samson ng Tanza sa Cavite. Oy, malapit nang magfiesta dyan sa Tanza, no? Kapistahan ni Tata Usteng. Roger Manalili ng Kapas Tarlac, good morning ho, good morning. Yung binabanggit natin kanina na kahulugan ng Disenchanted Youth. Nagtanong tayo kay Dr. Sabi nga ni Kato Nying, Dr. Chat GPT. Ang Disenchanted Youth ay maaring mga hulugan na kabataang nawawalan ng pag-asa, kabataang nawawalan ng tiwala, at kabataang sabang-sawa at dismayado. Ito hong binabanggit natin ay may kaugnayan sa balita natin kanina na ito raw yung target ng mga groomer online. Kaya dapat talagang nababantayan yung ating mga anak, ating hong mga kabataan, sapagkat ito hong nangyari sa Tacloban, sa Zamboanga, sa iba't iba pang mga eskwelahan. Ngayon ho, mas nagiging exposed yung mga kabataan. Talagang ganun. Dahil nagbago na rin ho talaga ang panahon. Mula ho noon na madali natin nakikita pag may mga lumalapit, no? Nakakausap yung mga anak natin na hindi naman nila kilala. Madaling napapaalalahanan. Mas lalo ngayong panahon na to na mabilis na magtago sa kanilang mga magulang, hindi naman lahat na monitor yung activity sa social media, no? Kaya ito raw yung mas target ngayon ng mga groomer o yung mga matatanda na to, yung mga may kinalaman din sa iba't ibang uri ng karahasan, ano, na pag kinausap yung bata, bobula-bulahin, kukunin yung loob, parang love scam, no? Kukunin yung loob mo, tapos makakagawa ka na ng kung ano-anong bagay na hindi naman bukal sa iyong kalooban. Pero nagagawa mo yon dahil nag-groom ka na, kumbaga. Kaya mo yung nagawa dahil may na-instill na sa'yo na paniniwala. Ito yung ginagawa ng mga groomer na to sa mga kabataan. At nasisi na naman. Nasisi na naman si Roblox. Hindi ho kayo familiar doon sa Roblox. Sa Roblox ho kasi may iba't ibang pwedeng malaro. Baga may chat group pa o group chat pa doon sa Roblox na may nakakausap yung mga gumagamit ho nito. Ay, hindi na natapos yung problema natin dito. Ang plano ho ngayon, maglalagay, sabi kahapon ni DILG Secretary John Vic Remulla, maglalagay na ng mga barangay tanod sa loob ng mga pampublikong paaralan dahil sila daw ho yung nakakakilala sa mga kung sino yung mga troublemaker, kumbaga doon ho sa kanilang mga lugar. Ang plano naman sa mga pribadong paaralan, of course, kanya-kanya yan, pero dagdag na security rin sa labas. Maglalagay na ng mga mobile patrol ng mga pulis sa labas ng mga eskwelahan. Anyway, sana matapos na itong problema natin sa karahasan sa mga eskwelahan. Lahat tayo kailangan kumilos. Mapa, magulang, teacher. Huwag na masasaktan dun sa kung ano-ano mga comment na lumalabas mo ngayon. Basta gawin na lang natin yung atin hong parte para mapabuti ang atin hong
komunidad. Alas 5 na ho ng umaga, ito pa rin ho si Yuel Reyes sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. At sa ating pagbabalik, may nahuli na ang ating Malakas team dyan ho sa Barangay San Perfecto sa San Juan. At makikibalita rin tayo sa magiging kalagayan ng panahon ngayon hong weekend. Kung kayo may ipinaplanong lakad, uulanin kaya ang ating weekend. Makikibalita tayo sa DOST Pag-asa maya-maya. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:01 na ng umaga. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Alas 5:02 ng umaga. Mas maingay pa sa manok, mas nakakagulantang pa sa busina ng truck, mas nakakagulat pa sa alarm clock. Kumpletuhin ang gising kasama ang mga balita at impormasyon ng Dire-Diretso sa Magandang Umaga Pilipinas. Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH. Ay nanalo na! Tumutok sa DZRH at nanalo ng isang 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ating Malakas team ay may nahuli na sa Barangay San Perfecto sa lungsod ng San Juan. RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin, good morning! Magandang umaga, Yuel. Ito na nga ang mas maingay pa sa manok. Mas maingay pa sa... Ito naman si Nanay, maaga pa sa hamog. Sa pakikinig sa radyo. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po, Kuya. Magandang umaga po. Si Yuel po yan, si Yuel. Si Kuya Angel, nagpapagaling na naman ang paa. May pinakain ka na naman. Kumain na naman ang ipinagbabawal na technique ng dinuguan. Magandang umaga po. Pangalan niyo po? Rodelia Maranya po. Rodelia Maranya. Si Nanay Rodelia Maranya na palaging nakikinig sa DZRH. Sino po paborito yung announcer sa DZRH? Angelo Palmones po. Kuya Angel Palmones, ito meron kang 1,000 pieces. Thank you po. At syempre, kailangan masagot yung ating word of the day para makuha nyo yung ating medium component. Scintillating po. Scintillating, ibig sabihin kumikinang-kinang. Yan, Spelling, Nanay. Nanay Rodela, spelling. Ang hirap. Na. Ako nga, tinatype ko yun, nagkakanda-duling-duling ako kanina. Pinitignan ko pa sa Google. Tama ba? Ang scintillating, kumikinang. Dahil dyan, meron kang kumikinang na medium component. Tatid sa atin ang alagang Astron, alagang Maasahan Plus. Meron kang bango ng 1,000 bulaklak. At yan ang Charm Popcorn Purple Eternity, bango ng 1,000 bulaklak. Maamoy sa inyong mga damit. Kapag ginamit sa mga damit anlawin, ang Charm Popcorn Purple Eternity. May utang po ba? May utang po ba kayo? Wala po. Marami. Ito, magagamit nyo po. Pantakip sa mukha kapag sinisingil kayo. Ito na ang DZRH Umbrella. At meron din kayong grocery mula sa ACS at sa DZRH. Ano pa masasabi nyo, Mami? Maraming salamat po sa inyo sa DZRH po. Matagal ko na pong inaantay ito. Iyon. Anong ginagawa ni Nanay? Bakit gumigising ng madaling araw? Na-champuan din.
Mas mahamog kasi siya ay nagtitinda ng mga puto, kutsinta at mga kakanin. Yan, Yun, napakasarap. May egg pie pa. At meron kayong tamalis po ba to? Suso. Suso kung tawagin. Ito, moron. Moron. Ito naman, Binutong. Binutong. Butong yung saan to galing? Batangas, parang ganon. Bicol. Bicol ang butong, ang moron Bisaya. Hindi po. Sinanay din gumagawa. Ay, hindi po gumagawa nito mga kakanin. Hango lang po. Hango ito lahat, itong iyong paninda. So ano lang, patong lang ng konti. Patong lang po ng konti. Yuel. So yun, napakasarap. Yung paborito ni Ate Malu na kutsinta, andito rin. Nagpaparamdam nga. Andiyan na kagad, di ba? Narinig na. May kutsinta, paborito. Pinaglihiyan sa kutsinta si Ate Malu. Marami pong paninda rito. Yun. Maraming paninda, oo. Iba-iba po. May puto, bibingka, kutsinta, tikoy, egg pie, kasaba cake. Ayan, dito lang sa may tapat ng Agora Market yung kanyang tindahan. Kaya doon sa mga naghahanap ng puto, yung iba-ibang mga style ng bibingka at kalamay, mga kakanin na Pilipino, dayuhin nyo dito si Nanay. Pwede rin po kayong mag-order dito. Pwede rin kayo sa online. Pwede rin. Maramihan, mga bulk orders, ganun. Apo. Yun. Sa tapat ng Agora Market. Apo. Okay, nako, sa mga nais manalo ng 1,000 pieces lagi dumutok sa Deezer H. Baka kayo nasusunod dating winner sa Deezer H Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Parang naririnig ko si Ate Malu. Sige Ate Malu, dadala kita na kutsinta. Parang yun yung sinisigaw dyan. Ngumiti na. Diba? Sa mga nais manalo ng 1,000 pieces lagi dumutok sa Deezer H. Baka kayo nasusunod na winner sa Deezer H Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity RH6 Sherwin Bata Alfaro Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Gandang umaga, Pilipinas! Thank you, Sherwin, at kay Nanay dyan sa San Perfecto sa lungsod ng San Juan. Alas 5:08 na ho ang ating oras. Balik-balita tayo. Arestado ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang Taiwanese na nagpapanggap umanong miyembro ng Federal Bureau of Investigation o FBI sa multinational village sa lungsod ng Parañaque. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, tinatarget ng sospek ang mga dayuhang may kaso o problema sa Amerika at nangakong maaayos ang kanilang mga asunto kapalit ng pera. Nagpakilala rin ng sospek na may koneksyon siya sa US Department of Justice at gumagamit ng Peking badge para makumbinsi ang kanyang mga target. Papakilalang FBI, may badge, may gamit na parang document to represent the FBI, may mga handler siyang kasama. Kilalang FBI, inaresto natin ito at dalawang kaso nga harapin ito, computer-related fraud saka usurpation of authority. We are coordinating also with our counterparts in the US Embassy para i-turn over din namin yung mga nabiktima. Binibiktima nito mga nasa abroad na personalities. May mga kaso halimbawa na ayusin or mga papers na related sa FBI, sa DOJ ng Department of Justice ng US. So, doon natin siya na-set up ang dahil. Itinuturing na leader ng grupo ang naturang Taiwanese national kasama ang isang Malaysian at 3 Pilipino. Kinasuhan ng suspect ng computer-related fraud at usurpation of authority. Kinasuhan ng tax evasion ng Bureau of Internal Revenue o BIR at Department of Justice ang Hongsheng Gaming Technology Inc., isang offshore gaming company na operate sa bansa. Ayon sa BIR, umabot sa 2.23 bilyong piso ang kabuuang umano'y tax deficiencies, kabilang ang income tax, value-added tax at final withholding tax ng kumpanya para sa taxable years 2021 hanggang 2023.
Dati nag-operate ang Hongsheng sa Baofu Compound sa Bamban, Tarlac na ni-raid ng mga otoridad kaugnay ng mga aligasyon ng fraudulent cryptocurrency investment operations. Sinabi ni BIR Commissioner Charlito Mendoza na walang negosyong dapat kumita sa Pilipinas na umiiwas sa pagbabayad ng tamang buwis. Bahagi ang kaso ng Run After Tax Evaders program ng BIR na nagdala yung habuli ng mga individual at kumpanyang sangkot sa tax evasion. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Hindi lamang dahil sa suhol, kundi dala rin ng takot kaya napilitan umano ang dating security aide ni Zaldico na si Orly Guteza na gumawa ng pekeng testimonya. Ito ang inamin ni Guteza makaraan niyang bawiin ang naturang affidavit na nagdiin kay dating House Speaker Martin Romualdez sa isyu ng flood control scandal. Sa bagong affidavit ni Guteza, sinabi nito na sinuhulan siya ni Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor para gumawa umano ng mga paratang laban kay Romualdez. Ngunit bukod anya sa matatamis na pangakong binitawan sa kanya, ay nadala rin siya ng takot at pangamba. Ayon kay Guteza, walang katotohanan ng mga nakalahad sa naturang affidavit. Nakasama siya sa mga naghatid na mali-maletang pera sa bahay ni Romualdez at sa katunayan anya ay wala siyang naging direktang kontak o nakita man lang ang mambabata sa umano'y bahay nito. Giti Guteza, pinagsisisihan niya na nasangkot siya sa usapin ng flood control at tinawag itong bangungot na kailanman ay ayaw niya umanong balikan. Magandang umaga, Pilipinas! Makibalita muna tayo sa ating lagay ng panahon mula kay Miss Leanne Loreto ng DOST Pag-asa. Ma'am Leanne, magandang umaga. Good morning, sir, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ngayon nga po, mainly yung habagat pa rin na nakaka-apekto sa Luzon, ngunit mas mahina naman po ito. So, expect po natin ngayon hanggang bukas ay makakaranas po tayo ng mas maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Ngunit, dito pa rin po sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Batanes at Cagayan, mas mataas naman po yung tsansa ng mga pag-ulan dulot ng habagat at posible pa rin yung mga maulap na panahon. Other parts po ng ating bansa, kung may mga pag-ulan tayo, maging dito po sa Metro Manila, ay panandalian lamang at dulot lamang po ng mga thunderstorm activity. Sa ngayon, wala naman po tayong nakataas na gale warning. Ngunit may tatlo po tayong sama ng panahon na binabantayan. Una dito, yung severe tropical storm na may international name na Saudel. Mahigit 2,700 kilometers, silangan po ito ng Eastern Visayas. At sa ngayon nga po ay yung magiging scenario nito possible na pumasok ng ating area of responsibility sa Sunday or Monday. At pagpasok ng PAR, hindi naman natin inaasahan na mag-landfall ito. Ngunit hihilahin muli nito yung habagat patungo sa western sections ng Luzon and Visayas and start po yan by Sunday. So, kumbaga yung window lamang po ng ating mainit at malinsangang panahon, ina-expect natin hanggang bukas na lamang. At possible din naman yung or magbago pa yung scenario dito sa severe tropical storm Saudel. Ngunit ang local name po na susunod kung makapasok ng ating PAR itong Saudel ay Obet, yung kanyang magiging local name. Aside naman po dyan, may dalawa pa tayong low pressure area na binabantayan. Una yung dating bagyong Neneng na medyo nandyan pa rin po sa may area ng Taiwan, more than 560 kilometers north-northeast ng Itbay at Batanes. At yung pangalawa naman ay malapit dun sa severe tropical storm Saudel. Itong nasa mahigit 1,700 kilometers silangan naman ng northeastern Mindanao. Yung dalawang LPA na ito ay may medium chance na mag-develop bilang isang bagyo. Ngunit sa ngayon wala naman po itong epekto sa ating bansa. At kung mag-develop man ay maaaring short-lived lamang po at hindi magda-landfall muli sa ating bansa. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa. Leanne Loreto, magandang umaga. Ma'am Leanne, nalungkot naman ako doon. May window lang pala yung natin, yung mainit na panahon hanggang bukas. Ibig sabihin, by Sunday, pagka pasok ng bagyo, mapapalakas na naman ito yung habagat. Yes po, gradually ay mag-i-increase yung intensity. Yung mas malakas po by later this week. Pero yun nga po, simula Sunday, bahagyang lalakas na naman yung habagat at makakaranas na naman tayo ng mga pag-ulan. Opo. Yung habagat ho ba natin o yung southwest monsoon, ito na ho ba yung peak nun ngayong August o di ho nagkakamali hanggang Oktubre?
Generally po, August talaga malakas yung ating habagat and sapit ng usually hanggang September po siya naglalas. Alright, maraming salamat Ma'am Lian. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Lian Loreto ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:15. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ay, mabuti na lang itong mga taga Quezon, bukod ho sa nyog, meron din ho silang mga cacao beans na pinagkakakitaan. Kaya hindi sila masyadong nervyoso kapag ganitong umuulan at maapektuhan yung kanilang mga palayan. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Para po sa inyong mga inquiries, sa inyong mga orders, makipag-ugnayan po sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ng tangerine chocolate na mga raw material, galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa mga tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Tayo naman bilang mga Pilipino ay dapat na tangkilikin. Kaya doon ho sa mga pauwi abroad, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron ho tayong locally made na tangerine chocolate. Doon ko natutunan mahalin yung sport ko. Dahil malaking tulong talaga sa akin. Dahil hindi po ako kaya paaralin ng magulang ko. Dahil sa sobrang hirap namin tayo, magsasaka lang kami. Tapos bata pa ako, magsasaka na ako. Doon minahal ko siya, sabi ko, mas madali pa itong gawin kaysa magsasaka. Ina-target mo ang Olympics? Yes po ma'am, sa 2028. Kung papalarin ma'am, wala namang masamang mangarap. Yan na lang ang gawin yung inspiration, ang kahirapan sa buhay. Dahil yan ang nagpapalakas sa akin. Hi, ako po si Arlan Arbuis, Philippine Marathon Runner. Inimbitahan ko po kayo na manood sa aking interview sa Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Abangan this Saturday. Hi, kami ang banda ni Gleggy. And you're watching Scene Zone. Kahit
konti o madami, still bigay yung 100% natin. Yung ngayon, medyo, medyo may cholesterol to. Ganun lang nga. Alam namin, nangaasar lang siya eh. Hindi, may personal minsan. Ganon. Ako magiging flood control ng iyong luha. Years ko nang pero... Ay, 3 years pa lang dati. 3 years na lang. Sorry. Niloloko mo lang sarili mo, hindi ka niya mahal. Hindi ka niya mahal. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na siya magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na siya magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Umaga, magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:22 ng umaga, nyo pa rin pong nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito ho si Yuel Reyes. Balik-balita tayo. Magandang umaga, Pilipinas! Inihayag ng Office of the Ombudsman na may 28 pang testigo na maaring magbigay ng mahahalagang impormasyon kaugnay ng umano'y flood control scandal na nag-uugnay kay dating Speaker Martin Romualdez. Ito'y makaraang bawiin ng retiradong Marine at dating security aide ni Zaldico na si Orly Guteza ang kanyang naunang aligasyon tungkol sa umano'y paghahatid ng mga maleta ng pera kay Ko at Romualdez. Sa affidavit ni Guteza na may petsang Agosto 13, sinabi niya na wala siyang personal na kaalaman tungkol sa sinasabing paghatid ng mga maleta ng pera sa tahanan ni Ko sa Forbes Park residence ni Romualdez. Iginit din ni Guteza na inalok siya ni na Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ng pera para sa kanyang pamilya kapalit ng paggawa ng kwentong mag-uugnay kina Ko at Romualdez sa flood control scandal. Tumanggi naman si Ombudsman Boying Remulla na pangalanan ng 28 witnesses, ngunit sinabi nitong ilan sa kanila ay mga aktibong uniformed personnel. Magandang umaga, Pilipinas! Inamin ni dating Marine na si Orlando Guteza na may script ang kanyang pagharap sa investigasyon ng Senado kaugnay ng flood control projects. Kwento ni Guteza, pinagalitan pa siya ni Senator Marcoleta matapos niyang humarap sa Senado dahil sa umano'y pag-adlib sa ilang impormasyon at hindi niya nasunod ng husto ang ginawang script. Matapos din anya nito ay na-realize niyang iniwan siya sa ere ni Marcoleta at Defensor habang tinawagan lang siya ng tanggapan ni Marcoleta upang ibigay ang contact number ng isang attorney Guanzon na gagawa ng kanyang affidavit na gagamitin sa pagsasampa ng kaso. Sabi ni Guteza, hindi niya kinontak pa ang abogado upang iwasan na magamit siyang muli. Bago bawiin ni Guteza ang kanyang pahayag laban kay Romualdez, 4 na dating bodyguards din ni Ko ang bumaliktad at binawi din ang kanilang testimonya laban sa dating House Speaker at iba pang mambabatas na isinasangkot sa flood control anomaly. Magandang umaga, Pilipinas! Naghain na ng supplemental counter affidavit si dating Congressman Martin Romualdez bilang tugon sa nagpapatuloy na investigasyon ng Ombudsman laban sa kanya. Si Romualdez ay iniimbestigahan ng Ombudsman para sa kasong plunder, graft, bribery at money laundering kaugnay ng umano'y pagkakasangkot nito sa flood control mess. Ayon sa isa sa mga abogado ng mambabatas na si Attorney Ade Fajardo, nakapaloob sa supplemental counter affidavit ang listahan ng 25 individual na maaaring magpatunay na hindi totoo ang alegasyon ng dating mga bodyguard ni Ko na nag-deliver sila ng mali-maletang pera kay Romualdez. Git ni Fajardo, ilan sa mga naturang testigo ay pinangalanan ng ex-bodyguards ni Ko na umano'y kasama sa pagde-deliver ng mga pera, bagay na kanila namang itinanggi. Magandang umaga, Pilipinas!
Street-level individual drug suspect arestado sa bypass operation sa Calasiao, Pangasinan. Halos 800,000 pisong halaga ng iligal na droga nasamsam. Detalye mula Pangasinan, RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Masanto siya kumpusan, Kuya Angel. Kahit nananatili pang lubog sa tubig baha sa maraming lugar sa Calasiao, hindi ito naging hadlang sa kapulisan para sa kanilang mahigpit na kampanya kontra illegal na droga. Batay sa ulat ni Calasiao ay si Chief of Police Lieutenant Colonel Daryl Nibado, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team matapos makipag-ugnayan sa PDEA Regional Office 1 pasado alas 10 ng gabi na nagresulta ng pagka-aresto sa suspect na isang 46 anyos na lalaki, street-level individual na residente ng Mangaldan matapos makabili ang pulis na nagkunyaring bayar ng 8 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 116.57 grams na may street drug price na 792,676 pesos kapalit ng mark money, kaya agad inaresto ang suspek. Nakumpiska rito ang mark money ginamit sa operasyon. Kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap ngayon ng akusado na nasa kustodiya ng Calasiao Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 taguulat para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. Samantala, 25 gasoline station sa iba't ibang probinsya sa Luzon nasa pool sa malawakang fuel marking driver ng BIR. RH5 Val Gonzales. Val, good morning. Good morning, Kuya Yuel. Na-flag o nasita ng Bureau of Internal Revenue ang 25 sa 65 mga gasolinahan na kanilang sinuri sa iba't ibang lalawigan sa Luzon Region. Ito ay kasunod ng malawakang fuel marking enforcement ng BIR at Bureau of Customs. Ang fuel marking ay ang sistema ng gobyerno para siguruhin na bayad ang buwis ng gasolina, diesel at kerosene bago ibenta sa merkado. Ang mga apektadong gasolina ay sinailalim sa inventory at ang mga pump nito ay sinelyuhan at nilagyan ng padlock habang hinihintay ang confirmatory testing. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, mas paiigtingin ng BIR ang paggamit ng fuel marking para matukoy ang revenue leakage at protektahan ang mga sumusunod sa batas laban sa unfair competition. Ang fuel marking operations ay nagsimula noon pang Agosto 17 at magpapatuloy pa ng ilang linggo sa pangunguna ng mga BIR Regional Director, katuwang ang BOC at authorized fuel marking provider. Babala ng BIR kapag napatunayang may paglabag, ipapataw ang kaukulang buwis at penalty, ngunit maring humiling ng corrective marking matapos namang makapagbayad. Pagtitiyak ng BIR, hindi ito one-time operation at palalawakin pa sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:29. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsaya!
Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Oras na para tayo ay mag-ultamayo. Ano nga bang ultamayo? Ito po yung postbiotic with Lactococcus lactoserine plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. At doon po napatunayan ang potency ng Lactococcus lactoserine plasma na taglay po ng ultamayo. Ang bawat kapsula ng ultamayo, meron pong 50 billion cells ng Lactococcus lactoserine plasma. Kaya napaka-potent po nito. Pagpasok po sa ating katawan, sa ating sistema, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag ng madalubasan o commander ng ating immune system. Responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang ultamayo, nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag may magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultamayo, ha? Kung ngayon po may mga concerns pa, may mga katanungan, lalong-lalo na yung mga buntis at mga senior citizen, mag-text po kayo sa 0931-033-2871. May mga medical experts po tayo nakastambay dyan para sagutin ang inyong mga tanong, anything under the sun. Ayan, ha? Yun nga lang. Huwag kayong mangungutang o magtatanong kung saan pwede mangutang, ha? Ang ultamayo po ay available sa Mercury Drug at Temesca Drug. Ito po rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Mabuti na lang itong mga taga Quezon, bukod ho sa nyog, meron din silang mga cacao beans na pinagkakakitaan. Kaya hindi sila masyadong nervyoso kapag ganitong umuulan at maapektuhan yung kanilang mga palayan. Sa tulong nga po ni Dr. Helantan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan
lalawigan ng Quezon. Para po sa inyong mga inquiries, sa inyong mga orders, makipag-ugnayan po sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ng tangerine chocolate na mga raw material. Galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa mga tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Tayo naman bilang mga Pilipino ay dapat na tangkilikin. Kaya doon sa mga pauwi abroad, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron ho tayong locally made na tangerine chocolate. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alawin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kasama si Kuya Angel Angelo Palmones. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:39 na ho ng magandang umaga. Makibalita muna tayo dyan sa Langaray Market sa Caloocan. Yun daw hong bentahan ng mga kakanin. Matumal. Tulad nung tinitinda kanina ni Nanay sa ating Malakas winner. O sa ating Malakas promo na nagbebenta din ng mga kakanin. Atin niyang alamin ang sitwasyon dyan sa Caloocan, RH9. Tina Nolasco. Tina, good morning. Good morning, Yuel. Kamot ulo ang ilang mga vendor ng kakanin dito sa Langaray Market sa Caloocan dahil sa tumal ng benta ng kanilang mga kakanin. Itong mga nakaraang walang tigil ang pag-ulan. Ayon kay Kuya John D, isa sa mga vendor ng kakanin na ating nakapanayam, kapag maulan kasi kakaunti ang mga mamimili sa pamilihan, kaya't kaunti rin ang kanilang benta. Pero ngayon, bahagyang gumaganda na ang panahon, umaasa ang ilang mga vendor na ating nakapanayam na babalik na ang sigla ng kanilang tindang kakanin. Mabibili ang iba't ibang klase ng kakanin dito sa Langaray sa 10 piso hanggang 50 pesos kada isa or per pack. Gaya ng suman ibos, mabibili ng 40 pesos.
Sumang malagkit, 45 pesos ang isang balot. Ang kamoteng kahoy ay 10 pesos ang isa. Ang suman na muron ay 15 pesos. Ang ube na suman ay 10 pesos. Ang butsi ay mabibili ng 15 pesos ang kada isa. Ang karyoka ay 15 pesos. Ang sapin-sapin, 20 pesos. Mabibili rin ang egg pie, tikoy at biko ng 25 pesos kada isa. Ang puto kalasaw naman ay nasa 20 pesos hanggang 50 pesos. Ang kasaba, 20 pesos kada isa. Ang puto per pack ay mabibili ng 50 pesos. Maging yung mga assorted na pinagsama-sama ng may sapin-sapin, tikoy at biko ay mabibili ng 50 pesos at ang pitsi-pitsi naman ay mabibili ng 50 pesos kada pack. Ito, si Manila Girl RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tina Nolasco. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:41 na ho ng umaga sa iba pang mga balita. Hawak na ng International Criminal Court o ICC ang abot sa 2,300 na mga ebidensya na anilay incriminating o naglalaman ng mga impormasyong magdidiin kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, bahagi ito ng mahigit 6,900 mga ebidensyang inilatag ng prosekusyon para sa nakadakdang trial ni Duterte sa Nobyembre alinsunod sa panuntunan ng korte. Kabilang sa mga natukoy na incriminating evidence laban sa dating Pangulo ay ang mga pruweba na naglalayong i-establish ang konteksto ng umano'y mga krimen, mga paraan ng pananagutan at iba pang mahalagang elemento sa kaso. Si Duterte ay kasalukuyang nakapiit sa detention facility ng ICC sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng war on drugs na kupitil ng buhay ng 6,000 katao. Magandang umaga, Pilipinas! Dumami naman ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap at nakararanas ng gutom. Batay ito sa survey ng Octa Research sa ikalawang quarter ng taon na isinagawa noong July 4 hanggang July 11. Lumalabas sa naturang survey na 39% ng mga respondent ang nagsabing itinuturing nilang mahirap ang kanilang pamilya, mas mataas kumpara sa 35% noong Marso. Bumaba rin ang bilang ng mga nagsasabing hindi mahirap ang kanilang pamilya na nasa 18% mula sa dating 24%. Tumaas din ang hunger incidence sa 21% kumpara sa 17% noong nakaraang survey. Habang 79 na mga respondent o 79% na mga respondent ang nagsabing hindi sila nakaranas ng gutom sa nakalipas na 3 buwan, mas mababa naman kumpara sa 83% noong Marso. Magandang umaga, Pilipinas! Ito pala yung sinasabi ni Ante Claire. Hindi raw ho kasi tugma yung magkaibang survey firm naman ho ito. Ulat ng yung binasa natin kanina ay Octa Research. Ito naman hong pinagko-compare ni Yusek Claire Castro ay ang survey ng SWS saan bumaba pa raw yung hunger rate. Kaya ang tugon ng Malacanang, aalamin ng palasyo kung saan ho ang mga lugar na nagsabing nakararanas sila ng gutom. Kung magbabasihan itong survey, ang karamihan sa mga nagsabing sila ay nagugutom. Ang 79, alright, ito, 58% from 56%, ito ay self-rated poverty o yun yung nagsabing sila ay mahirap ay mas mataas daw ho sa Mindanao. Habang ang mga nagsabi naman na sila ay nagugutom, mas mataas dito sa Luzon na may 27%. So yung mga lugar na tututukan ng Malacanang, ano kayang lugar dito, particular sa Mindanao, ang mas maraming nagugutom at o mas maraming naghihirap, at dito naman sa Luzon ay mas marami ang nagsabing sila ay nagugutom. Magandang umaga, Pilipinas!
Hinimok naman ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga US company na palawakin pa ang kanilang pamumuhunan sa bansa habang lumilikha ng mga trabaho at hinuhubog ang talento ng mga Pinoy. Sa kanyang mensahe sa welcome reception para sa 2026 Philippine Business Mission na dinaluhan ng mga American business leader, sinabi ni Recto na nais ng Pilipinas na gawing mas malakas na economic partnership ang ilang dekada ng alyansa ng dalawang bansa. Kaugnay nito, hinikayat ni Recto ang mga miyembro ng US-ASEAN Business Council na mas mag-invest sa electronics at semiconductors, lalo na sa advanced packaging, integrated circuit design, research and development, gayon din sa supply chain resilience, front-end semiconductor capabilities at minerals processing. Binanggit din ng opisyal ang Pac Silica Partnership na anyay magbibigay daan para sa mga kumpanya ng US na dalhin sa bansa ang kanilang teknolohiya, capital, research at training habang lumilikha ng oportunidad para sa Pinoy workers at researchers. Magandang umaga, Pilipinas! Iginit naman ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na dapat sumailalim muna sa kumpleto at patas na pagsusuri ng mga ebidensya ang anumang resolusyon ng Office of the Ombudsman hinggil sa investigasyon laban sa kaniya. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, abogado at tagapagsalita ni Romualdez, hindi dapat preordained o napagdesisyonan na ang resulta ng pagsisiyasat. Reaksyon nito ni Fajardo sa mga ulat na malapit na umanong maglabas ng resolusyon ang Ombudsman makaraang umatanggap na ang submissions ng mga sangkot na partido. Git ng abogado na isumite na nila ang supplemental counter affidavit ng mambabatas na naglalaman ng mga testimonya mula sa 25 testigo na anyay salungat sa mga paratang laban kay Romualdez. Muli namang nanindigan si Fajardo na walang direktang ebidensya na nag-uugnay kay Romualdez sa mga transaksyong may kinalaman sa maanumalyang flood control projects. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, Senator Lito Lapid naghatid naman ng tulong sa mga kabalen na biktima ng pagbaha sa Pampanga. RH28, Lakay Raymond Adpaas. Lakay Raymond. Hindi inalintanan ni Senador Lito Lapid ang mataas na tubig baha at hinatira ng tulong ang kanyang mga kabalen na nangangailangan ng tulong sa iba't ibang bayan sa Pampanga. Umabot sa 6,000 pamilyang personal na nahatiran ng tulong ni Lapid sa mga bayan ng Minalin, Macabebe, Masantol at Candama, habang ang Lingkod Lapid team ay nagtungo naman sa mga bayan ng Sasmuan at Guagua, Pampanga. Personal itong nakipag-ugnayan sa mga local officials at mga residente kung ano ang kanilang pangunahing pangangailangan. Kasama ng senador ang ilang lokal na opisyal ng pamahalang panlalawigan ng Pampanga sa paghatid ng tulong at food pack sa mga nasalanta. Ang mga nasabing lugar ay ilang linggo nang nakararanas ng pagbaha dulot ng mga sunod-sunod na bagyo na sinabayan pa ng habagat. Ito si RH28 Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel Angelo Palmones. 12 minuto bago alas 6 ng umaga. Nananakit na ba ang inyong mga kasukasuan, nagkaka-wrinkles, humihina ang kalamnan? Aba, epekto ho yan ng pagtanda, ha? Ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay meron pong HCG complex, yung hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, yung HMB, pampalakas po ng muscles, yung glucosa green, para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available po ang Ultaplex in coffee with stevia o dili kaya powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin po ito sa Shopee, Lazada at ultabayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta,
Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, Pilipinas! Ay, tayo ho ay nakikiramay sa mga taga-Naik, Cavite sa pagpanaw ni dating Mayor June Duwalan. Si dating Mayor Junio June Duwalan ay inilibing ho kahapon bandang 5:20 at dyan ho sa Naik Memorial Park. Binigyan ng water salute at gun salute bago ho tuluyang inilibing. Nagpapasalamat naman ho ang pamilya sa mga nakisama sa mga nakiramay sa buong araw na pagbibigay pugay sa naging kontribusyon ni dating Mayor June Duwalan dyan ho sa Naik sa Cavite. Magandang umaga, Pilipinas! 6 na minuto na lang at 6:00 na ng umaga. Tiniyak naman ng Malacanang na may sapat na panangga sa panukalang 2027 national budget upang hindi ito maging election o campaign budget bago ang 2028 national elections. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may mga paraan ng pamahalaan para matukoy kung may mga proyektong napondohan ngunit hindi naipatupad. Git niya, ayaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maulit ang mga ghost project na nangyari sa mga nakaraang administrasyon at sa kasalukuyan. Kaugnay nito, ipinaliwanag ni Castro ang pondo para sa Ligtas Pinoy Centers na nagkakahalaga ng 180 milyong piso
bawat rehiyon. Sinabi niyang may tiyak ng bilang, halaga at implementing framework ang proyekto habang isinasailalim pa sa proseso ang pagpili ng mga lokasyon. Sa ating balitang showbiz, Maymay Entrata inihahandog sa kanyang namayapang ina ang mga isinulat na kanta. Detalye mula sa ating showbiz legend, Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Aminado ang kapamilya actress na si Maymay Entrata na hanggang ngayon ay nangungulila pa rin siya sa namayapa niyang ina. Hindi na raw mawawala iyon ang sabi ng actress, kaya idinadaan na lang daw niya sa paggawa ng kanta. Heto muna ang pahayag ni Maymay Entrata. Nanay ko naman po, hindi na talaga mawawala yung sakit na yun. Kumbaga, tanggap ko na po na habang buhay ako nasaktan kapag na-miss ko na po siya. At mas kaya po binubuso siya sa kanta po talaga. Kagaya ng Masunog Man, para sa kanya yun. Kumbaga, isa din yun sa mga paraan ko, yung grief ko ba, doon ko may labas. Yan ang pahayag ni Maymay Entrata. Isang kanta pa lang ang nagawa niya pero para sa kanyang ina na pinamagatang Masunog Man. Pero may bagong kanta pa raw siyang nagawa ngayon na wala na pa siyang naisip na pamagat. Hindi lang isa o dalawa kundi mukhang may mga kasunod pa siyang kanta na gagawin para sa namayapa niyang ina. Ang sabi ni Maymay, sa halip na gumawa ng sulat ay dinadaan na raw niya sa paggawa ng mga awitin. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas ngayong Friday holiday, August 21, 2026. Ngayon ho'y ginugunita natin ang Ninoy Aquino Day. Kaya sa mga walang pasok, swerte ng mga estudyante, no? Tsaka sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. May halos buong linggo na naka-work from home. At ngayong araw ay walang pasok dahil nga holiday. At ang sabi ng Pag-asa, hanggang bukas lang yung window natin na magandang panahon. At pagsapit ng linggo, lalakas na naman ang habagat. Kaya maglaban na sa mga misis, sa mga mister. Wag nang intayin pa na dumami ang labahan at mamamaho yan. Iba ang nakakasira ng araw no pagka nakaamoy ka ng amoy kulob na damit. Kaya maglaba-laba na Sunday pag pasok daw nitong bagyong tatawaging si Obet, lalakas na naman itong ating habagat. Sa pangalan ho ni Kuya Angelo Palmones, inyong nakasama ngayong Friday holiday morning. Ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita muli tayo mamayang alas 12 ng tanghali para sa MBC TV Network News, sa DZRH TV at tuwing Sabado naman ho alas 12 din ng tanghali para naman sa RH Balita at alas 5 na hapon para sa DZRH Boom Balita. Muli po ito si Yuel Reyes. Susunod na ang 2x2 at ang ACS Balita. Pilipinas ang oras 2 minuto bago ho mag alas 6 ng umaga. This time check is brought to you by Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, GZ